Isang pinagpalang araw muli sa bawat isa po sa atin sa pangalan ng Panginoon. So ngayong araw na ito ay nais ko po muli magbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol naman sa pag-ibig. So ang sabi sa unang Korinto chapter 16 verse 14, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. So ano ang nagiging bunga at epekto ng paggawa ng may pagmamahal? So halimbawa sa pagluluto, pag ikaw ay nagluto ng galit, nagre-reflect ito sa lasa na ating pong iniluluto. Minsan mapait, minsan sala sa lasa, minsan mapakla, minsan maalat. Hallelujah. So nagre-reflect kapag nagluto tayo ng galit. Pero pag nagluto ka ng may pag-ibig, lumalabas naman yung sarap ng ating mga niluluto. At ganoon din po mga kapatid, paghahalaman, marami pa nga sa atin, kinakausap pa yung mga halaman. Kapag masaya ang kalooban mo, nagiging maganda yung sibol ng mga halaman natin at nagiging maganda yung bulaklak. So kaya mga kapatid, sa bawat paggawa natin, mayroong magandang pinalalabasan kapag gumagawa tayo ng may pag-ibig at pagmamahal. Pansin niyo po ba yung mga umiibig, yung mga nanliligaw? Kahit anong hirap, parang hindi napapagod. Kahit maghapon magkasama, kasama yung kanyang nililigawan, kanyang girlfriend, na parang hindi nila nararanasan yung mapagod. Kasi may pag-ibig. So ganito rin po tayo dapat sa Panginoon, mga kapatid. John chapter 21 verse 15 to 18, ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, oo naman, Panginoon, iniibig ko kayo. At sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Sa pangalawang pagkakataon, tinanong ulit siya ng Panginoong Jesus. Sabi niya, Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo naman, Panginoon, iniibig ko po kayo. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. At sa pangatlong pagkakataon, ang sabi ni Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, opo naman, Panginoon, iniibig ko po kayo. Ang sabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, sa ating paggawa para sa Panginoon, kung ito ay lalakipan natin ng pag-ibig at pagmamahal, kahit anong hirap along the ministry na ating ginagawa, magiging masaya tayo. Na kahit napapagod ka, kapag ito ay ginagawa mo ng may pagmamahal, na parang hindi ka napapagod. Ang sabi nga ng isang quotation na aking nabasa, our work for God should not be driven by law. It should be driven by love. Kailangan ang nagtutulak sa atin para gumawa sa Panginoon ay hindi batas, hindi law, kundi it should be driven by love. Kailangan ang nagtutulak sa atin sa paggawa sa Panginoon ay ang pag-ibig natin para sa Diyos. Meron pa akong isang na pinapanood nung ako ay high school. Mahilig kasi ako sa mga anime. At isang bagay ang pinapanood ko sa anime, yung boksingero ba? Si Makonochi Ippo. Alam niyo kasi, meron siyang nakalaban, si Borg. At ilang beses napatumban ni Borg si Ippo. At si Ippo naman, tayo ng tayo. So, nung time na natalo niya si Borg sa labanan, nagtanong itong kalaban kay Ippo kasi naging curious siya. Pinuntahan niya si Ippo sa isang kwarto. Ang sabi niya, ikaw bakit tayo ka ng tayo? Every time na napatutumba kita, tumatayo ka pa rin. Ako lumalaban ako ng boxing dahil sa pangangailangan ng pamilya ko, ng nanay ko. May sakit. Pero ikaw bakit tumatayo ka? Anong dahilan mo? Anong reason mo? Bakit kahit ilang beses kang natumba, talagang tumatayo ka at tumatayo? Isang bagay ang sinabi ng bida, si Ippo. Ang sabi niya, mahal ko kasi ang boxing. At yung pagmamahal na yun yung nagtutulak sa kanya para tumayo. Kaya mga kapatid, sa anumang aspeto ng ating mga buhay, paglilingkod, o sa trabaho man, sa pag-aaral,
lakipan natin ng pagmamahal. At tinitiyak ko sa inyo, magiging maganda ang resulta ng paggawa ng may pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal, may kalakip na pag-ibig. At ito yung magdadrive sa atin para gumawa at gumawa pa para sa Panginoon. Na kahit napapagod ka na, gumagawa ka pa rin sa Panginoon. So, purihin ang pangalan ng Panginoon, pagpalain po tayong lahat ng Diyos. To God be the glory.